Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na sa mismong tahanan ko, magaganap ang lahat ng ito. Ang bahay na matagal naming pinaghirapan buuin ng aking asawang si Lena, na ngayon ay nagtatrabaho sa Dubai, ay mauuwi pala sa isang tagpuan ng mga pangyayaring hahamon sa aking paninindigan. Bilang isang lalaki, bilang kapatid, at bilang asawa. Ako si James, 29 years old, at isang simpleng buhay ang aking kinagisnan. Araw-araw, tahimik ang takbo ng aking mundo habang hinihintay ko ang muling pag-uwi ng aking asawang si Lena. Nakasalukuyang naghahanap buhay sa ibang bansa. Sa laki ng aming bahay, at sa katotohanang ako lamang ang naririto, hindi ako nag-atubiling magbukas ng tulong nang dumating ang isang matinding pagsubok sa aming pamilya. Isang gabing hindi ko malilimutan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kumpare na si Carlo. Halos hindi niya maipahayag ng maayos ang sasabihin dahil sa panginginig ng kanyang boses. Parang natakot siya. Doon ko nalaman ang trahedyang kanilang sinapit. Tinupok ng apoy ang kanilang bahay. At wala silang nasalba kahit ano. Pero ligtas naman ang mga magulang niya. James, kung maaari sana, baka pwedeng sa inyo muna ako makitira. Need ko nang matutuluyan habang naghahanap ako ng trabaho para makatulong ako sa nangyari sa bahay nila mama at papa. Sabi niya, habang kausap ko siya sa cellphone. Sige, dito ka muna. Ako lang naman mag-isa ngayon sa bahay, sabi ko. Salamat pare, sagot niya. Kakaresign lang ni Carlo sa kanyang trabaho noong nakaraang linggo. Plano sana niyang magpahinga muna at maglaan ng oras para sa sarili. Ngunit dahil sa nangyaring sunog sa kanila, napipilitan siyang agad maghanap ng panibagong trabaho upang makabangon muli. Tumawag ako sa asawa kong si Lina na nasa Dubai para ipaalam ang sitwasyon ni Carlo at sabihin na dito muna siya titira sa bahay namin. Mabait ang asawa ko, kaya pumayag naman siya. Marahil nagtataka kayo kung bakit ang asawa ko ang nagtatrabaho sa ibang bansa habang ako ang naiwan dito sa bahay. Ang totoo, virtual assistant ang trabaho ni Lena. At dahil sa galing niya, kinuha siya ng kanyang kliyente para magtrabaho on-site sa opisina nila sa Dubai. May kalakip itong malaking dagdag sa sahod. Pero 1 year lang naman ang contract ni Lena sa Dubai at babalik din siya sa Pilipinas. Noong una, ayaw ko sana pumayag dahil mahirap ang magkalayo. Pero ipinaliwanag niya na malaking opportunity ito para sa amin, para makapag-ipon at mas gumanda ang future namin. Gusto rin niyang subukan, kaya sa huli, sinuportahan ko na lang siya. Habang nasa Dubai siya, ako naman ang naiwan dito sa Pilipinas para mag-manage ng maliit naming negosyo na coffee shop. Ako ang bahala sa araw-araw na operations habang hinihintay ko ang pag-uwi niya. Kinabukasan, dumating si Carlo sa bahay. May dala lamang siyang 2 maliit na bag. Halatang iyon na lang ang natirang mga gamit at damit na kanyang nailigtas. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita na sa kanyang mukha ang matinding pagod at bigat ng dinadala niyang stress mula sa nangyari. Sorry, pare. Maaabala pa kita. Mahina niyang sabi. Tila nahihiyang humarap sa akin. Ngumiti ako at marahang tinapik ang likod niya bilang pagdamay. Ano ka ba? Ayos lang yun. Para namang hindi tayo magkaibigan. Sagot ko. Salamat talaga. Buti nandyan ka. Sagot niya. Matagal na kaming magkaibigan ni Carlo. Mula pa noong kolehiyo, kaming dalawa na ang magkaibigan at magkakampi sa halos lahat. Sa tagal ng aming pinagsamahan, hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nabuo.
kundi isang matibay na samahan na parang magkapatid na rin ang turingan. Siya rin ang pinili kong maging best man noong araw ng kasal ko. Lahat ng kabaliwan, kalokohan, at maging mga seryosong yugto ng buhay ko, saksi siya. Kilala niya ako sa paraang kakaunti lang ang nakakakilala at ganoon din ako sa kanya. Hindi lang siya basta kaibigan. Isa siya sa mga taong alam kong maaasahan ko sa kahit anong pagkakataon at itinuturing ko na rin siyang tunay na kapatid. Pare, lalabas muna ako. Pupunta lang ako sa coffee shop. Sabi ko kay Carlo habang abala siya sa paglalaptop sa kusina. Ina-update ang resume niya. Tumingin siya sa akin sandali at napangiti. Pwede ba akong sumama? Gusto ko rin kasing tumambay sa labas, sabi niya. Okay lang naman, sagot ko agad. Sige, give me 10 minutes. Maliligo lang ako ng mabilis, sabi niya habang isinasara ang laptop. Sige, hintayin na lang kita sa labas, sagot ko tapos lumabas na ako. Napansin ko na parang ang tagal ni Carlo, kaya napagdesisyonan kong pumasok ulit ng bahay para tawagin siya. Carlo, tawag ko habang papalapit sa pinto at pagbukas ko ng pinto. Nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko si Carlo. Bagong ligo lang, wala pang saplot. As in wala. Kaya nakita ko lahat sa kanya. Mabilis kong iniwas ang tingin ko. Sorry, may nag-chat lang kasi. Sinagot ko lang, sabi niya. Bilisan mo na, baka matraffic tayo. Sabi ko. Napakamot na lang ako ng ulo, tapos lumabas ulit ako ng bahay. Simula noon, mas naging madalas na ang pagsama ni Carlo sa akin tuwing lumalabas ako. Kapag pupunta ako sa coffee shop, halos automatic na sasama siya. Parang naging routine na namin iyon. Madalas tambay si Carlo sa coffee shop namin para magtrabaho. Nakahanap na pala siya ng work, remote setup, kaya kahit saan pwede siyang magtrabaho. Para rin siyang virtual assistant, katulad ng asawa ko, kaya flexible ang oras niya at hindi siya kailangang pumasok sa opisina. Dahil doon, mas lalo kaming nagkakasama. Magkasama kami sa labas at magkasama kami pati sa loob ng bahay. Dahil madalas kaming dalawa sa bahay, natural lang na maging mas komportable ang aming pakikitungo sa isa't isa. Pero di ba nga, noon pa man close na kaming dalawa, dahil magbarkada kami since college, pero iba din pala kapag kasama mo yung isang tao sa iisang bahay. May mga ugali ka pang makikita at malalaman. Malinis at masinop sa bahay si Carlo. Mapapansin mo agad kung paano niya inaayos ang mga gamit. Lahat may lugar, lahat organized. Kahit hindi mo sabihin, kusa niyang nililinis ang kusina, inaayos ang sala, at minsan pati mga gamit ko. Inaayos na rin niya. Hindi siya yung tipo na pabaya. Sa totoo lang, parang may sarili siyang sistema sa bawat galaw niya. Mabilis, tahimik, pero maayos. Pare, inom tayo. Treat ko. Para makabawi naman ako sa pagpapatira mo sa akin dito sa bahay ninyo, sabi ni Carlo habang nakaupo ako sa sofa. Tutok sa panunood ng TV. Napalingon ako sa kanya. Saan naman? Tanong ko. May alam akong bar na bukas pa. Bagong open lang sa Pasig. Tara? Sabi niya. Ngayon na ba? Tanong ko. Oo, sana. Ang tagal na rin pala simula nung huli tayong nag-inom. Sagot niya, sabay ngiti. Sige, magbihis lang ako, sabi ko. Pagkatapos kong magbihis, nag-ayos na rin ako ng mabilis at sinigurong maayos ang itsura ko bago lumabas. Si Carlo naman ay naghihintay na sa sala, mukhang excited na makalabas. Nag-book na lang kami ng taxi para mas mabilis at diretsyo na. Habang nasa biyahe, ramdam ko yung gaan ng usapan namin. Parang matagal na ulit kaming hindi nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakarating na kami sa isang bar sa Pasig. Kita agad ang ilaw at maririnig ang mahinang tugtog mula sa labas pa lang. Mukhang buhay na buhay ang lugar. Sakto para sa gabing gusto lang namin mag-relax at mag-enjoy. Umupo kami ni Carlo malapit sa gilid ng entrance. Sakto sa spot nakita namin ang mga pumapasok at lumalabas.
Medyo maingay na sa loob. May halong tugtog at usapan ng mga tao. Pero okay lang. Sakto sa vibe ng gabi. Maya-maya, tinawag na namin yung waiter at nag-order ng ilang bucket ng beer at mga pulutan. Hindi na kami nagtipid. Parang gusto lang namin sulitin yung gabi. Nung dumating yung order namin, agad naming binuksan ang unang bucket at nagsimula na kaming mag-inuman. Kamusta na pala yung mama at papa mo? Pagkatapos nung sunog sa bahay ninyo, tanong ko. Napabuntong hininga si Carlo bago sumagot. Si papa, okay na. Nakaka-recover na siya kahit papaano. Pero si mama, hindi pa rin siya nakaka-move on. Halos lahat ng naipundar nila, nasunog. Parang wala talagang natira. Pero nag-promise ako na tutulong ako para mabawi lahat. Kaya yung mga sahod ko, napupunta lang talaga sa pag-recover ng mga nawala sa sunog. Sabi niya. Tinapik ko siya sa balikat. Makaka-recover ka rin. Ikaw pa ba? Sabi ko. Salamat talaga pare sa pagpapatuloy mo sa akin. Ang laki ng tipid ko sa rent. Pero nahihiya na ako. Baka aalis na din ako next month. Sabi niya. Naku, okay lang. Kahit magstay ka ng matagal. Wala naman gumagamit ng kabilang kwarto. Saka next year pa uuwi si Mrs. Para may kasama din ako sa bahay. Sagot ko. Sure ka? Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Tanong niya. Hindi naman. Para na tayong magkapatid. Imbes na pangbayad mo ng rent, idagdag mo na lang sa pagpaayos ng nasunog na bahay na mama mo. Sabi ko. Ngumiti siya. At nagpasalamat ulit. Tapos nagpatuloy kami sa pag-iinuman. Hindi na namin namalayan ni Carlo kung ilang bucket na pala ang naubos namin. Sunod-sunod lang ang tagay. Parang kusa na lang napupuno at naubos ang mga bote sa mesa. Pre, pang ilan na to? Tanong ko, medyo natatawa. Hindi ko na alam, sagot niya sabay tawa. Napakasarap ng kwentuhan namin, kung saan-saan na umabot ang usapan. Parang walang katapusan. Mula sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon, bigla kaming napunta sa mga alaala noong college days. Naalala mo ba yung time na lagi tayong magkasama? Nung college days. Sabi ni Carlo, natatawa na agad kahit hindi pa tapos magsalita. Oo, grabe sila. Pocket close tayo. Ginagawa tayong bakla. Sabi ko, habang natatawa din ako. Kaya nga chinichismis ba naman tayo na magjowa daw tayo? Sagot niya, tawa pa rin siya ng tawa. Tapos naalala mo pa? Yung ex mo. Tinanong ba naman ako kung anong relasyon natin na dalawa? Sabi ko, kaya nga, grabe napaka-paranoid niya. Pati ikaw pinagselosan. Sabi niya. Tapos tawa kami ng tawa na dalawa. Patuloy lang kami sa pagkukwentuhan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Hindi na namin napapansin ang oras. Parang huminto na lang ang mundo sa mesa namin. Sa gitna ng tawanan, tagay, at mga kwentong paulit-ulit naming binabalikan. Habang tumatagal, dumadami rin ang laman ng mesa. Mga bote na wala na laman, patunay kung gaano kami nag-enjoy. Ramdam na rin namin pareho ang tama ng alak. Medyo mabigat na ang ulo ko. Mas malakas na ang tawa at mas nagiging totoo ang bawat salitang lumalabas. Pare, tama na yata, sabi ko. Ramdam ko na ang hilo dahil sa alak. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Carlo. Oo, sagot ko. Nagkatinginan kami saglit, pareho na lang napangiti. Sige, uwi na tayo, sabi niya. Dahan-dahan kaming tumayo, medyo alalay sa isa't isa habang lumalabas ng bar. Sa labas, malamig ang hangin, tahimik kumpara sa loob. Nag-book kami ng taxi pauwi ng bahay. Medyo hirap pa nga kaming mag-type sa phone dahil sa tama ng alak. Natawa pa kami sa sarili namin habang paulit-ulit kinukumpirma yung booking. Habang nasa biyahe, tahimik lang kami pareho. Pagdating namin sa bahay, doon na talaga tumama ng todo. Pagbukas pa lang ng pinto, halos hindi na kami makalakad ng maayos. Medyo pasuray-suray na kami. Napapahawak sa pader para hindi matumba. Pare, mukhang matigas yung alaga mo
sabi ni Carlo. Nang makita niya na nakabukol yung private part ko sa short. Hala, grabe, sabi ko tapos natawa ko. Mukhang kailangan niya ng butas na mapapasukan. Natatawang sabi niya. Kaya nga eh. Sabi ko, medyo natatawa din. Wala na akong kontrol sa sarili ko dahil sa tama ng alak. Pwede ko naman palambutin yan, sabi ni Carlo. What do you mean? Tanong ko. Ipasok mo sa butas ko, sabi niya. Baliw ka, sabi ko. Hindi ako nagbibiro, para naman makaraos ka, sabi niya. Sure ka? Tanong ko. Oo, sagot niya, tapos lumapit siya sa akin at hinalikan niya ako. Sobrang diin ng halik niya. Lumaban din ako ng halik sa kanya. Hindi na namin alam ang ginagawa namin dahil sa tama ng alak. And the last thing I remember, nasa sofa na kaming dalawa at nagbebembangan. Paggising namin kinabukasan, ako agad ang unang napamulat. Mabigat pa ang ulo ko, pero mas lalong bumigat ang pakiramdam ko nang mapansin ko kung nasaan ako. Nasa sofa kami, magkatabi. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita si Carlo. Gising na rin pala. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Walang nagsalita. Walang tumawa. Walang nagbiro. Nagkatitigan lang kami. Matagal, parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob na magsimula. At sa mga mata niya, alam ko, alam niya rin, kahit lasing kami kagabi, pareho naming malinaw na naaalala kung ano ang nangyari sa aming dalawa, na nagbembangan kami. Ako na yung naglakas ng loob na magsalita. Yun nangyari kagabi. Wala na dapat makaalam. Lasing lang tayo pareho. Hindi natin gusto yun. Kalimutan na natin. Sabi ko. Sige, isa yung malaking pagkakamali. Pero tama ka. Lasing lang tayo, sagot niya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sofa. Ramdam pa rin ang bigat ng katawan at bahagyang hilo mula sa alak kagabi. Iniiwasan ko ang tingin niya habang inaayos ko ang sarili ko. Parang hindi ko pa kayang harapin ulit yung mga mata niya. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong may nagbago sa pagitan namin ni Carlo. Hindi na tulad ng dati na komportable at natural lang ang lahat. Bigla kaming naging mailap sa isa't isa. Nag-iwasan kami. Siguro dahil pareho naming naalala ang nangyari noong gabing iyon, yung gabing pareho kaming lasing, at may mga bagay kaming nagawa na hindi namin inaasahan. Kahit hindi man namin direktang napag-uusapan, ramdam naming dalawa ang bigat nito. Pero ang kinaiinis ko, hindi ko makalimutan yung nangyari. Paulit-ulit pumapasok sa isip ko, yung bembangan namin ni Carlo, yung unggol niya, yung sikip ng wet poo niya. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Isang araw pagdating ko sa bahay, agad kong napansin si Carlo na tahimik na nakaupo sa sofa. Nakayuko siya, tila malalim ang iniisip. Sa tabi niya, may isang bag at isang maleta. Parang handa nang umalis anumang oras. Kinabahan ako. Pare, tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. May lungkot sa mga mata niya. Aalis na ako. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, sabi niya. Bakit? Hindi naman kita pinapaalis ha, sabi ko. Nahihiya na kasi ako, lalo na sa nangyari sa atin. Parang hindi na tama na nandito pa ako. Sagot niya. Naglakad siya papunta sa pinto. At sa sandaling yun, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko na kayang pigilan. Ayaw kong umalis siya. Nang akmang lalabas na siya, mabilis kong hinila ang kamay niya. Napaharap siya sa akin. At hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta ang alam ko lang, ayokong umalis siya. Kaya bago pa siya makapagsalita, napalapit ako at hinalikan ko siya. Sobrang nagulat siya sa ginawa ko. Pero lumaban din siya ng halik sa akin at pumunta kami sa kwarto. At doon naganap ulit yung isang bagay na hindi namin inaasahan. Matapos ang nangyari sa amin ni Carlo, hindi na siya tuluyang umalis. Nanatili siya sa bahay. Sa una, parang pareho pa rin kaming nag-aalinlangan. Hindi pa rin ganun kadaling balikan yung dati naming samahan. Pero habang tumatagal,
Unti-unti kaming nasanay sa bagong sitwasyon. May mga gabing nagkakatabi lang kami sa sofa, nanunood ng kung ano, pero ramdam naming pareho na may nagbago na. Hindi na lang basta pagkakaibigan yung namamagitan sa amin. Hanggang sa isang gabi, habang magkatabi kami ni Carlo sa kama, tahimik lang kaming nakahiga. Nakatingin ako sa kisame, habang siya naman ay nakatalikod sa akin. Akala ko makakatulog na kami ng ganoon lang, pero bigla siyang nagsalita. Pari, since meron na nangyari sa atin at paulit-ulit na, I think wala na akong dapat itago pa, sabi niya. Huminga siya ng malalim bago magsalita ulit. Nung college tayo, alam mo, hindi ko matanggap sa sarili ko, pero I fell in love with you. Pinilit kong kalimutan yung nararamdaman ko. I acted like nothing. Hanggang sa graduate tayo at naghiwalay ng landas. Tapos hindi ko expected na magkakasama ulit tayo ngayon. Sabi niya. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong magsalita. Pero walang lumalabas. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil hindi ko pa alam kung paano ito ilalabas. Kasi alam ko sa sarili ko na gusto ko rin si Carlo. Gaya niya, na-fall din ako sa kanya nung college days. Natakot ako sa nararamdaman ko, kaya pinigil ko. Natakot akong masira yung meron kami. Natakot akong baka ako lang ang may nararamdaman. At higit sa lahat, natakot akong mawala siya. Kaya gaya niya, nagpanggap din ako na parang wala lang, na parang tropa lang, hanggang sa natapos ang lahat. Nag-graduate kami, nagkahiwalay ng landas. At ngayon, nandito kaming dalawa, magkatabi. Humarap ako kay Carlo, tapos naglakas loob akong magsalita. Alam mo, mahal din kita. During college days, nasasaktan nga ako kapag nagkukwento ka sa akin na may bago kang babae na nilalandi mo sila. Pinili kong itago yung nararamdaman ko kasi natatakot ako. Natatakot akong mawala ka sa akin. Natatakot akong iwasan mo ako. Pero, eto tayo ngayon. Nagkakaaminan na. Sagot ko. Ang tanga natin, no? Pareho pala tayong may nararamdaman. Pero pareho rin tayong duwag. Sabi niya habang natatawa. Kaya nga siguro. Kung meron isa sa atin na naging matapang, ano kaya ang buhay natin? Tayo kaya yung nagkatuluyan? Hindi siguro ako kasal ngayon. Sagot ko. Pero yung nararamdaman ko sa'yo, wala na yun. Ang daming nangyari na. Ang dami ko nang nakilala. Pero masaya ako na. Until now, magkaibigan pa rin tayo. Gusto ko lang malaman mo yung feelings ko na hindi ko nasabi noon. Sabi niya, thank you for telling me. At least, meron tayong closure. Sobrang mahal ko yung asawa ko ngayon at hindi ko kayang mawala siya. Siya na yung gusto ko makasama habang buhay. Sagot ko. Masaya ako at nakita mo na yung taong mamamahalin mo. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Sagot niya. Pero mahalin pa rin kita bilang kaibigan. Sagot ko. Tapos napanangiti siya at niyakap ako. Pagkatapos nun, hindi na kami nagkita ni Carlo. Nag-abroad na siya. Pumunta siya sa Canada para mag-work. Parang isang iglap lang. Yung mga salitang matagal naming itinago, nasabi na, namin sa isa't isa. Meron na kaming closure. Pero kahit anong pilit kong maging normal, hindi ko maikakaila na minsan sa buhay ko, minahal ko si Carlo sa tamang panahon, pero maling pagkakataon. Not every love story ends with the person you love. And that's something everyone has to face at some point. Love by itself is not always enough. Because in real life, it's not just about what you feel. It's about what you're willing to risk for it. And more often than people admit, fear gets in the way. Fear of rejection. Fear of losing what's already there. Fear of choosing something uncertain over something safe. Fear makes people stay silent. It makes them hesitate. It makes them walk away from something real just because it's not easy. And that's what makes it dangerous. Not because fear is loud,
but because it's quiet, convincing, and patient. It tells you, not now. Maybe later. Don't ruin what you have. Until one day, there's no more later. People move on, lives change, opportunities disappear, and the love that could have been something real becomes a what if. So this is a reminder for everyone. If you love someone, be honest. If it's real, don't hide. If it matters, take the risk. Because in the end, the greatest heartbreak isn't losing someone. It's knowing you had the chance to choose them. But you let fear choose for you. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.